Dumating sa libingan si Ibarra na lulan ng isang karwahe. Pumasok siya sa libingan kasunod ang kanyang matandang alila. Si Kapitan Tiago po'y nangakong siya raw ang magpapagawa ng nitso kaya't nilagyan ko po ng krus at tinamnan ng mga bulaklak. Hindi makita ng matanda ang krus kaya't lumapit sila sa tagapaglibing. Masasabi po ba ninyo kung alin ang libing na may tandang krus sa dako roon? Sinunog ko ang krus. Ito ang utos ng kurang malaki, si Padre Garrote. Nasaan ang patay? Ilang buwan na pong ipinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Tsino. Umuulan noon at totoong mabigat kaya... Biglang dinaklot ni Ibarra ang lalaki sa magkabilang bisig. At ikaw ay sumunod? Ginoo, huwag kayong magalit. Hindi ko inilibing ang patay sa libingan ng mga Tsino. Iniisip ko napakababa ang mapasama sa libingan ng mga Tsino. Kaya't inihagis ko sa lawa. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ang matanda. Mabilis ang kanyang lakad na palabas ng bayan. Nakita niya si Padre Salvi na nakasombrero at may hawak na bastong may puluhang garing. Dinaluhong ni Ibarra ang pari at diniinan ng dalawang mabibigat na kamay ang balikat. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala. Hindi ako ang may sala. Ang gumawa nooy si Padre Damaso. Siya ang pinalitan ko. Biglang binitawan ni Ibarra ang paring napaluhod at umuwi na siya sa kanyang tahanan. Isang matandang lalaki ang malimit makitang palibot-libot sa mga lansangang waring walang tiyak na patutunguhan. Kilala siya bilang Don Anastasio, na lalong kilala na Pilosopo Tasio. Sa mga mangmang, siya'y Mang Tasio o Baliw. Mayaman ang kanyang ina. Siya'y pinag-aral sa Kolehiyo de San Jose. Dahil sa katalinuhan, pinatigil siya ng ina sa pag-aaral sa pangambang makalimot siya sa Diyos. Pinili niya ang mag-asawa kaysa sundin ng ina na magpari. Di pa man natatapos ang isang taon, nabalo siya at naulila. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan niya ang kanyang mga minanang kayamanan. Nang hapong iyon ay may nagbabantang sigwak. Matatalim na kidlat ang gumuguhit sa langit. Kalimutan na niya ang mahiwagang pagkawala ng maputing bungo ng kanyang mahal na asawa na itinago niya sa ilalim ng tuyong damo sa paanan ng krus. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. Higit doon ang hinihintay ko kapag gumuguhit ang matatalim na kidlat at kulog na maaaring pumatay ng mga tao at makasunog ng bahay. Bakit hindi pa ninyo hilinging magunaw ang mundo? Makabubuti nga ito sa lahat, sa inyo at sa akin. Iminungkahi ko sa bawat kapitang bumili ng panghuli ng kulog. Ako'y pinagtawanan at sa halip ay bumili ng bomba, huitis at mga paputok at bumayad pa sa pagpapatunog ng mga kampana. Gayong natuklasan ng marurunong na lubhang mapanganib tugtugin ng kampana kapag may unos. Nagtungo sa simbahan si Mang Tasio. Nakita niya ang dalawang sakristan. Ang isa'y magsasampung taong gulang at ang isa'y magwawalo naman. Sasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. Ayaw po kaming paalisin ng sakristan, Mayor. Pagkatapos daw po ng ikawalo at saka kami makauuwi, hinihintay rin po namin ang sahod upang may magasasina. Patungo sa kampanaryo ang magkapatid upang dupikalin ang kampana para sa mga kaluluwa, kaya't nagbilin si Mang Tasio sa kanila. Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat.